Ang bilis ng panahon, patapos na yung 2025. Ano na nga ba yung mga natutunan natin na skills na pwede nating mai-apply sa mga ina-applyan or sa mga current na trabaho na natin ngayon na makakapagpadagdag sa ating salary? Kung wala ka pang mga natutunan na mga skills kahit patapos na 'tong taon na 'to, don't worry, meron pang ilang buwan para masimulan mo ng matutunan yung mga skills na i-she-share ko sa'yo ngayon. Ito yung mga top 3 skills na makakatulong sa atin para mas gumanda and mas maging passive yung income natin. Hi guys! Kamusta kayo? Welcome back to my channel, Risk Opportunities. Ako nga po pala si Hana. Nagpo-post po ako ng mga videos dito po sa akin pong channel patungkol sa mga topic how we can earn online. Minsan yung mga sinishare ko ay mga YouTube tips kasi pwede po tayong maka-earn dito kay YouTube sa pamamagitan ng content creation. Meron din ako mga sinishare patungkol sa how we can earn online through working from home. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang top 3 skills na sobrang makakatulong sa atin para mas maging passive yung income natin. Ang una sa lahat ay ang skills on AI-powered content creation. Ito yung naging top 1 na demand na skills this year, 2025. Kasi kung mapapansin ninyo, naging laganap yung mga AI-powered content, whether yan man ay sa YouTube, YouTube Shorts, or di kaya sa Facebook. Yung mga business owners and mga creators, kailangan nila ng mas faster way, mas efficient, mas cheaper way para makagawa ng mga vlog, mga videos, mga social media post, advertisements, or di kaya graphics. Kaya gumagamit na ngayon ng AI or artificial intelligence. Pero meron pong pinaka-misconception about sa AI. Sinasabi na mapapalitan daw tayo ng AI, mawawalan daw tayo ng trabaho. Pero that is wrong. Kasi hindi po tayo mawawalan ng trabaho. Bagkus, pwede pa po na makatulong yung AI sa atin para mas maging madali, mas maging creative tayo sa atin pong ginagawa. Kailangan lang natin matutunan kung paano gamitin yung AI. Ano nga ba ang ginagawa ng mga AI-powered content creators? Usually, pwede tayong gumamit ng pinakakilala na ChatGPT para gumawa ng mga vlogs, scripts, ad copies, or social media posts. Technically, I want to share with you guys na sa akin po, nagamit din ako ng ChatGPT. With the use of technology, mas mamamaximize kasi natin yung atin pong learning, ideas, kung paano i-deliver yung content natin. And makakatulong si ChatGPT sa atin. Ang AI-powered content creator din ang nagge-generate ng AI image or AI pictures gamit ang Midjourney at saka Leonardo AI. Gamit naman ang Canva AI, pwede maka-design ng post, reels, at saka pwede din gumawa ng mga thumbnail. Mas papapadali kasi ng Canva AI yung atin pong mga ginagawa. Yung mga tools naman like CapCut and Pictory, makakatulong naman yon sa pag-create ng short form video contents. Actually, minsan kahit long form video contents. Ito naman po ay base sa akin pong na-research, yung mga pinaka-possible incomes dito is for freelancer, pwedeng maka-earn ng from $50 up to $120 per hour. Para naman sa mga per project basis, pwede din ito maging $200 up to $1,000 pero it depends sa kung ano yung scope ng inyong gagawin. For agencies, pwedeng makapag-charge ng $2,000 per month to handle AI-powered content marketing. So, hindi naman natin pwede basta-basta pasukan na lang yung work na yun kung wala tayong skills, diba? So, ito yung kailangan nating matutunan. Kailangan natin maka-build muna ng skills para makapasok tayo sa work na yon. Kung gusto nyo na walang bayad, matututo kayo ng libre sa mga YouTube tutorials paano gumamit ng ChatGPT, ng Canva AI at saka ng Midjourney. Ganun din, may OpenAI at saka Canva Vlogs. Meron din namang mga paid learning activities sa Skillshare's AI Content Marketing course. Meron din sa Udemy's AI-powered video creation bootcamp. Meron din akong naisip patungkol sa ganito na scenario. Kung gusto ninyo na hindi kayo yung mag-work pa para sa ibang tao,
Puwede kayong gumawa ng sarili po ninyo na YouTube channel. Kasi ang dami ko pong napansin for the past months, gumawa ng mga YouTube channels na AI powered yung kanilang mga contents and sobrang nag-boom yun. Ang daming mga views, comments, and shares. And alam niyo naman na kapag maraming views sa YouTube, malaki din yung earning potential nun. Pero guys, take note, meron pong nilabas si YouTube na rules and regulations para sa mga AI-powered content and i-review nyo muna yon. Para of course, hindi masasayang yung effort ninyo kasi it will take lots of time and effort then para makakreate ng YouTube channel na AI-powered content. Second skill na magandang matutunan is ang cyber security and data privacy. Ano nga ba yung mga ginagawa ng mga cyber security specialist? First, sila yung nagpo-protect ng system mula sa mga hackers at saka yung mga nagpi-phishing attacks. Nagsasecure sila ng mga customer data para sa companies, sa mga malalaki or actually maliliit din na kumpanya. Nagko-conduct din sila ng mga vulnerability testing para makita kung ano yung mga weak spots. But of course, iwas sa hacker and at the same time, nag-help ito ng mga business comply with privacy regulation like GDPR. Iba-iba din yung earning potentials nito. Iba kung kayo ay nasa freelance, ito ay based sa akin pong na-research. For freelancer, pwede kayong maka-earn per hour ng $50 up to $200. Kung kayo naman ay nakakuha ng full-time role, meron nitong approximately 80,000 up to $150,000 annually, ibig sabihin per year. Ngayon, saan nga ba tayo pupunta para matutunan natin yung skills na yon? For free, merong Google Cybersecurity Professional Certificate and Cyberese free courses. Kung gusto nyong i-level up yung inyong skill dito, merong mga paid seminars or trainings na pwede nyong gawin. Sa CompTIA Security, merong certification na din yon and meron ding Certified Ethical Hacker CEH na training. Ikatlo, it is prompt engineering. Possibly, ito yung maging future-proof skill natin. Kaya sobrang maganda kung ngayong 2025 pa lang ay matutunan na natin. Since ang AI is nandiyan na sa kahit saan, mula sa mga search engine, sa art creation, sa lahat ng kumpanya, and kahit saan talaga tayo magpunta. So, kailangan na ng mga specialized individuals na kayang mag-handle ng AI tools para mas maganda, mas mabilis, at mas maging creative yung mga results. Ano ba yung mga ginagawa ng mga prompt engineers? Una, sila yung mga nagde-design ng clear, structured prompts para mag-guide yung AI outputs. Kasi yes, nandiyan naman si AI, pero kung hindi natin magagamit si AI ng maayos, hindi din natin ma-maximize yung kakayahan ng AI. Kaya maganda na matutunan natin how we can be a skilled prompt engineer. Next naman dito is ito din yung mga nag-optimize ng ChatGPT, ng Cloud, Midjourney at saka DALL-E's results. Additional to that, if ever na kayo ay makapasok sa company, pwede nyong ma-help yung company na inyong pinagtatrabuhan para makapag-automate ng content workflow. Dito din papasok yung mga pag-develop ng AI-powered solution para sa marketing, para sa customer service, and para sa research. Based sa na-research ko, merong per project, merong pang freelance. If tayo ay papasok dito as freelancer, pwede tayong maka-earn ng potentially po ito $80 up to $150 per hour. Per project naman is pwede tayong maka-earn dito ng $500 up to $2,000 per project. Pero kung tayo naman ay full-time na worker na and the big tech companies yung ating mapapasukan, pwede tayong maka-earn up to $25,000 per year. So, para matutunan natin yung mga skills na yun, meron pong free and meron ding paid. Kung gusto natin for free lang, merong OpenAI's Prompt Engineering Guide and at the same time, may mga YouTube tutorials po ng Midjourney at ChatGPT. Kung gusto nyong i-level up pa yung inyong skills, pwede kayo dun sa mga paid seminars and trainings.
sa Deep Learnings.AI's Prompt Engineering Specialization at saka Udemy's AI Prompt Masterclass. Based sa na-research ko, it's not about writing a prompt. Dapat matutunan natin mag-refine and mag-stack ng mga prompts para mas maging complex and high quality yung ating output. Tapos ito pa yung maganda. The better your prompts, the more valuable you become. So ayun lang yung top 3 na skills na magbe-benefit sa atin kung matututunan natin ito before mag-end ang 2025. Since nakaabot ka sa part ng video na ito, i-share ko din sa inyo na hindi naman dapat mamili ka lang ng isa dyan sa mga skills na nabanggit ko. Kasi pwede naman na lahatin mong pag-aralan and subukan yung tatlong yan. Kasi kapag pinag-combine yung tatlong yan and natutunan mo yung mga skills na yan, I think you can become part of those top 1% ng mga freelancers na kinakaya maka-earn ng malaki. And overall, talagang hindi tayo talo once na meron tayong natututunan na mga skills. Well, ayun lang yung video ko for today. I hope na meron kayong natutunan dito and sana po makatulong po ito sa inyo for some reason. Kung meron po kayo mga suggestions, ay feel free na i-comment yan sa may comment section. Kung nagustuhan mo yung video na to, please like and of course, kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo na po yung subscribe, yan ding notification bell para palagi ka nang updated kapag meron akong ipopost na mga videos. Ayun lang, thank you so much for watching. Ingat po kayo palagi and God bless po. See you again in our next vlog.